Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyenang babae, at ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya na rin mismong mga kasambahay. Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito'y propeta ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa ito'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Pagkatapos ng mga tagubiling ito sa kanyang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay panig. Napansin niyo na ba na sa buhay, darating ang sandali na hindi na sapat yung manatiling neutral. May mga pagkakataong kailangan nating pumili. Pipili ka ba ng katotohanan o kasinungalingan? Ng tama o ng mali? Ng pansamantalang ginhawa o pangmatagalang kabutihan? Hindi lahat ng pagpili ay madali. Minsan, ang tamang desisyon ang mahirap gawin. Minsan ang pagiging tapat sa Diyos ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya, pagkawala ng mga kaibigan o pagtanggi ng ibang tao. At marahil ito ang dahilan kung bakit marami ang nagugulat sa ating ebanghelyo ngayon. Sa unang tingin, tila salungat ito sa ating nakasanayang larawan ni Jesus. Sinabi niya, huwag ninyong isipin na naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi kapayapaan ang dala ko, kundi tabak. Paano naging posible ito? Hindi ba't si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan? Hindi ba't siya ang nagturo ng pagmamahal at ng pagpapatawad? Hindi ba't siya ang nagsabing mapapalad ang mga gumagawa ng kapayapaan? Ngunit kapag mas pinag-isipan natin ang kanyang mga salita, mauunawaan natin ang tunay niyang ibig sabihin. Hindi niya itinataguyod ang karahasan. Hindi niya hinihikayat ang pagkakahati-hati. Ang tabak na kanyang tinutukoy ay ang malinaw na paghihiwalay ng katotohanan at kasinungalingan, ng liwanag at dilim, ng pagsunod sa Diyos at pagsunod sa sariling kagustuhan. At dito natin matatagpuan ang salitang bumabalot sa ating ebanghelyo sa araw na ito, panig. Sa buhay Kristiyano, darating ang sandaling kailangan nating pumili, pumanig. Hindi maaring sabay nating yakapin si Kristo at ang kasalanan. Hindi maaring sabay nating sundin ang ebanghelyo at ang pamantayan ng mundong taliwas sa Diyos. Hindi maaring sabay nating mahalin ang katotohanan at ang kasinungalingan. Darating ang araw na tatanungin tayo ng Panginoon, saang panig ka ba? Ito ang nangyari sa mga unang alagad. Marami sa kanila ang itinakwil ng sariling pamilya. Marami ang nawalan ng kabuhayan.
Marami ang inusig, ngunit hindi sila bumitaw kay Kristo. Bakit? Dahil natagpuan nila ang isang pag-ibig na higit pa sa anumang kayang ibigay ng mundo. Sinabi ni Jesus, ang umiibig sa ama o ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Hindi ibig sabihin nito na dapat nating mahalin ng mas kaunti ang ating pamilya. Sa halip, ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay nagsisimula sa pagmamahal sa Diyos. Kapag si Kristo ang unang minahal natin, mas nagiging mabuting anak tayo, mas nagiging mabuting magulang, mas nagiging mabuting asawa, mas nagiging mabuting kaibigan. Ang Diyos ay hindi karibal ng ating pamilya, ng ating kaibigan. Siya ang pundasyon ng bawat tunay na pagmamahalan. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus, ang isa sa pinakamahirap tanggapin, ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Napakalinaw ng mensahe. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng mga biyaya. Ito rin ay pagtanggap ng krus. Hindi tayo tinawag na upang mamuhay ng komportable. Tinawag tayo upang mamuhay ng tapat. At ang katapatan ay mayroong halaga. Minsan ito ay pagtitiis, minsan ito ay sakripisyo, minsan ito ay paglayo sa mga bagay na alam nating hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit hindi doon nagtatapos ang ating ebanghelyo. Sinabi rin ni Jesus, ang sinumang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makasusumpong nito. At napakaganda po ng pangakong ito. Sa mata ng mundo, ang pagsunod kay Kristo ay tila pagkalugi. Ngunit sa mata ng Diyos, ito ang tunay na tagumpay. Ang taong handang magsakripisyo para sa katotohanan ay hindi nawawalan. Mas lalo siyang yumayaman sa biyaya. At narito yung napakagandang mensahe na nais ipaabot sa atin ng Ebanghelyo. Madalas nating isipin na ang pagpili kay Kristo ay nangangahulugang mawawalan tayo ng maraming bagay. Ngunit ang totoo, kapag pinili natin si Kristo, hindi tayo mawawalan ng tunay na mahalaga. Sa halip, natatagpuan natin ang ating tunay na sarili. Kapag pinili natin ang katotohanan kaysa kasinungalingan, nagiging malaya tayo. Kapag pinili natin ang pagpapatawad kaysa paghihiganti, gumagaan ang ating puso. Kapag pinili natin ang kabanalan kaysa kasalanan, natatagpuan natin ang tunay na kapayapaan. Ang malaking pagkawala ay hindi ang iwan ang mga bagay ng mundo. Ang pinakamalaking kawalan ay ang mabuhay ng malayo kay Kristo. At ito yung ipinakita rin ng buhay ng napakaraming santo. Hindi sila naging banal dahil madali ang kanilang buhay. Naging banal sila dahil sa bawat pagkakataon, malinaw nilang pinili ang tamang panig. Ngayong araw na ito, inaanyayahan tayo ng Panginoon na suriin ang ating puso. Marahil ay may mga pagkakataong nahihiya tayong ipakita ang ating pananampalataya. May mga pagkakataong pinipili nating manahimik sa harap ng mali. May mga pagkakataong inuuna natin ang ating opinyon o opinyon ng tao kaysa sa kalooban ng Diyos. Ngunit ngayon, muling tinatanong tayo ni Kristo, kaninong panig ka ba? O saang panig ka ba? Kaya tandaan natin yung salitang panig. Dahil ang pagiging alagad ni Kristo ay hindi lamang tungkol sa paniniwala. Ito'y tungkol sa pagpili. Araw-araw, sa bawat desisyon, sa bawat salita, sa bawat kilos. At kapag pinili natin ang panig ni Kristo, maaaring hindi laging madali ang ating landas. Ngunit makatitiyak tayong hindi tayo kailanman naglalakad ng nag-iisa. Sapagkat ang Panginoong ating pinili ay siya ring Panginoong patuloy na gumagabay, nagpapalakas
at naghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Sama-sama nating pagnilayan at tanungin ang ating mga sarili sa oras na ito. Sa anong bahagi ng ating buhay tayo nahihirapang pumili ng panig ni Kristo? At ano ang isang konkretong hakbang na maaari nating gawin ngayon upang maipakita na siya ang una sa ating buhay? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong paanyaya na maging tapat na alagad. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na piliin ka higit sa lahat ng bagay. At huwag matakot tumayo sa panig ng katotohanan. Kapag mabigat ang krus, ipaalala mong hindi mo kami iniiwan. Naway sa bawat desisyon namin ay ikaw ang laging mauna upang ang aming buhay ay maging tunay na patotoo ng iyong pag-ibig. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.